Kuntento na raw ang magkapatid na sina Senators Erwin at Raffy Tulfo sa kanilang posisyon. Kaya may pakiusap sila sana sa mga tumataya sa kanilang mga pangalan para sa 2028 presidential elections. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Please leave us alone. Yan ang panawagan ni Senator Erwin Tulfo sa mga nagsasagawa ng Presidential Preference Survey para sa 2028 elections. Huwag na silang isama ng kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo. Lunes ng gabi na mag-usap daw silang dalawa, kaugnay ng lumabas na Pulse Asia Survey noong Marso na nagpapakita na tabla sina Senator Raffy at VP Sara sa presidential preference kung silang dalawa lang ang maglalaban. Kasi marami naman po dyan mga magagaling din naman sa administration, sa opposition. Marami naman po pwede kung lalaban lang naman po kay Sara Duterte. May magagaling naman po ng mga tao. Bukod sa maaga pa, masaya na niya silang makapagsilbi sa bayan bilang mga senador. Kaya wala sa bokabularyo nilang targetin ang mas mataas pang pwesto at katungkulan sa gobyerno. Lalo ngayong marami pang problema na kailangang unahin bago ang politika. Gusto po namin tahimik ko muna, katatapos lang ho ng 2025. Talagang nabugbog po kaming magkakapatid sa mga batikos, sa mga banat. So let's just please leave us alone. Wag na muna isama po yung mga pangalan po namin. Sa kabila ng paglutang ng pangalan ng kapatid sa mga presidential survey na posibleng makakalaban ni VP Sara, pagtitiyak ng nakababatang Tulfo na magiging makatuwiran sa oras na may akyat sa Senado ang Articles of Impeachment at sumalang sa paglilitis ang pangalawang Pangulo. Inamin naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na siya ang nagkomisyon ng Pulse Asia Survey dahil naniniwala siya sa mga numero. At gagawin niya ito kada 3 buwan kung saan ang susunod na resulta ay aasahan na niya sa Hunyo. Sa isinagawang survey ng Pulse Asia nitong Marso, dumikit ang numero ni Naga City Mayor Lene Robredo kay VP Sara kung 1-on-1 sila sa pagkapangulo. Pero lalamang naman si VP kung sabay niyang makakatunggali sa halalan sina Tulfo, Robredo, Senators Bam Aquino at Riza Hontiveros at John Vic Remulla. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. It's final. Hindi tatakbo si Senador Raffy Tulfo sa 2028 presidential elections. Tulad ng kanyang kapatid na si Senador Erwin, masaya na raw si Senador Raffy sa kanyang nagawa sa Senado at nakakatulong pa rin naman daw sila sa mga Pilipino. Una sa lahat, buong pakumbaba, ako po yung nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo re-electionist ako sa 2028. Hindi naman ikinabahala ni Senator Riza Hontiveros ang mababa niyang rating sa Pulse Asia Survey. Tiwala raw ang senadora sa decision-making ng mga botante. Nirespeto ko lahat ng surveys, pero hindi surveys ang magdidesisyon sa eleksyon. So, hindi pa ito tapos ang kwento. Naalala nyo nung 2025, yung dalawang inilaban kong mga senador ay yung isa hindi pumapasok sa survey noon, yung isa minsan pumasok sa survey, at higit sa lahat yung partido kong Akbayan, ano lang ba sa survey. Pero lahat sila nanalo. Marami pa pong pwedeng mangyari. Pero dahil nire-respeto ko ang survey, para sa akin, siya ay isang matulunging gabay sa kung paano kumilos. Pero yung huling resulta ay bunga ng gagawin naming lahat. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.